Guys, panoorin nyo to guys. Talagang grabing galit nito ni nanay. Lalo na dito kay, Bongbong Marcos, kay Romualdez. Sa mga congressman na mga talagang grabe yung mga corrupt, no? Ito, pakinggan nyo. Talagang mangyayari na talaga siguro yung people power sa September 21. Talagang ito na ang magaganap. Grabe galit ng taong bayan, mga kababayan. Sobra-sobra na kasi ang ginagawa ng itong mga politiko na ito. Pakinggan nyo. Palitan ulit ang Senate President na Nako, palitan daw ang Senate President. Nako, tinawag pang bobo, mga kababayan. Palitan daw ang Senate President na bobo. Sino kaya ito? Pakinggan nyo. mga bobo, lalo na si Lacson na isimpatiya Nako, sa mga kurakot na politiko. aray, mga kurakot daw na politiko. Hindi na kayo naawa sa amin. Nako, tama. Hindi na kayo naawa sa mga, sa mga Pilipino. Nagdurusa kami. Mga hayop kayo. Ikaw na. Grabe. Bongbong Marcos Bangag. Aroy, tinawag na bangag si President Bongbong Marcos. Sa kami sa mga nabulol mo. Nako, Isa pa ako nabudol. sa nagampanya. Hindi lang ikaw na yung nabudol. Manalo ka lang na hayop ka. Hayop talaga. Nabudol mo kami. Hayop ka, mag-resign ka na. Isa ka pa dito, Soto. Kandidato ka lang sa impyerno. Nako. Sa impyerno pinapakandidato si Tito Soto, guys. Grabe yung galit ni nanay. Si Tito Soto, may matino na nakaupo dyan. Bobo ka naman sa batas. Hindi ka abogado. Pilit ka bumubo dyan. Ang kahirapan ng bansa dahil kayo mga maginawa isa ka ata. Sana ka, tigil. Grabe, Kaya no? ganyan ka. Grabe Una galit pa ni lang nanay, natatat ka na sa kapangyarihan ng damay ka pa. Imbis maganda ang imahe ng pamangkin mo. Dinamay mo. Nako, dinamay pa kasi si Vico Soto daw. Bakit tayo nagsasakripisyo? Alam natin na ang bawat isa sa atin ay hindi dito taga rito. Galing pa sa iba't ibang lugar, maulan, matraffic, malayo ang pinanggalingan, ngunit nandito tayo upang magkaisa sapagkat ang laban ito ay hindi laban ng kung sino mang politiko. Ang laban ito ay laban ng bawat nilalang na Pilipino. Hanggat hindi tayo magsasalita, hanggat hindi tayo lumaban, hanggat hindi natin ilabas ang ating inanaig, hanggat hindi natin ipaglaban ang ating karapatan, patuloy tayo na apakan, patuloy tayo na pangyuyurakan ng Grabe, mga kababayan, no? Iba't ibang grupo nagsasagawa talaga ng ngayon, ng rally. Talagang hindi na nila makain o masikmura itong ginagawa ng gobyerno, mga kababayan. Talagang naglalabas na ng galit, no? Itong mga kababayan natin. Grabe. mga putang iyang galit na politiko sa pwesto. Napamura pa, di ba, mga kababayan? Grabe, galit na galit talaga itong mga to. At mga magnanakaw! At ang namumuno dito ay hindi si Martin Romualdez at lalong hindi si Saldico. Lahat na nangyayari sa ating bansa ay kagagawa nito ng presidente nating Bangag. Tama! Aroy, grabe, di ba, mga kababayan? Tama nga naman, di ba, mga kababayan? Parang sila na lang ata dito, mga kababayan, yung may kagagawan nito. Di ba? Pakinggan pa natin. Tanggal! Hindi si Bangag, kundi lahat ng mga nakaupo na politikong mga magnanakaw. Kahit tayo ay medyo na mamahaos na, pero tuloy po, kailangan natin ilabas ang ating galit. Kailangan nating magkaisa, sapagkat kung hindi tayo gagalaw ngayon, kailan pa? Ngayon na! Kung hindi tayo magkakaisa, lalo na yung lahat na nasa social media, na mga matitabang, yung mga batang sinasabing Gen Z, na matapang lang sa keyboard, lumabas na kayo. Ayan, Dahil lumabas kung na. hindi tayo lumaban, Lumabas na yung mga keyboard warrior daw, sabi nitong nagsasalita. Hindi lang sa cellphone lang.
Itong mga kabataan, kayo yung kawawa dahil kayo ang mga nasa susunod na henerasyon. Hindi kaming may edad na. Kayo ang magiging kawawa kung hindi kayo lumaban. Kaya kung gusto nyo ang tunay na pagbabago sa gobyerno na puno ng pagnanakaw, kailangan lumabas kayo. Kailangan nating lumaban. Sapagkat kapag hindi natin pinaglalaban ito, hindi lang nangyayari sa administrasyong ito. Susunod at susunod pa sapagkat ang kanilang plano ay mamuno sa gobyerno habang buhay. Kaya kung hindi natin sila mapapalis, kung hindi tayo magkakaisa, kung hindi tayo lumaban ng patas sa mga politikong ito, patuloy tayong gagaguhin. At ito ang ginagawa nila ngayon sa Kongreso, sa Senado. Nakita nyo kung paano nila gustong pagtakpan ang nangyayaring investigation ngayon. Blue Ribbon Committee, nung nagsibulgara na, nung minention, ang names cannot mention, which is Martin Romualdez and Saldico, agad pinalitan si Senator Marcolita. Tama, ba't biglang pinalitan? Nakakapagtataka nga naman mga kababayan. Nagpatay dyan? Hindi! Imbis matuloy ang investigasyon, nagkagulo-gulo na. Pinalitan na naman eh. Parang ano lang yan eh, sa presidente. Palit ng palit. Yung mga proyekto, natitenga dahil nga sa politika. So parang gantong nangyayari mga kababayan. Pinapaikot-ikot lang tayo. Moses. At ngayon, ang ginagawa po nila sa House of Representatives, nakita niyo ba? Ang komanda ay si Diskaya. Ang kanilang gustong bigyan ng Witness Protection Program ay si Bryce Hernandez. Ama! Bakit kung gusto niyong pagbigyan ng isang proteksyon ang lahat na whistleblower at lahat na kumakanta, bakit hindi lahatin? Bakit si Bryce Hernandez lang at si Mendoza? Bakit hindi lahat na kumakanta? Dapat lahat. Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan? Pati yung mga politiko, hindi lang yung... Sa Kongreso, si Martin Romualdez at si Saldico. Bakit kailangan nila pag-uusapan lang yung mga bahasa Davao daw? Kailangan imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon. Gago ba sila? Bakit nila imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon kung wala namang nangyaring corruption? Kung wala naman nangyaring ghost project? Ngayon bubuo sila ng isang independent investigative body para daw imbestigahan. At gusto nila itigil ang investigation sa Blue Ribbon Committee. Okay lang sa House of Representatives. Tangina, wala tayo makukuha dyan dahil ang kanilang paggagawin ay pagtatakpan lang ang pagnanakaw ni Saldico na halos ayaw nga nilang imbitahan. Hindi nga nila ma-mention. Sa House of Representatives, wala tayong aasahan sa investigation. Kung gusto natin makita ang tunay na investigation, nasa Blue Ribbon Committee. Dahil naniniwala po tayo na ito ang legit at may karapat-dapat na mag-imbestiga sa nangyaring corruption sa ating bansa. Ngunit mukhang gusto nila ipatigil ito. Kung ipapatigil nila ang Blue Ribbon Committee, lalong walang malalaman tayong mga Pilipino sapagkat gagawin nila itong tahimik sa pamamagitan ng sinasabi nilang independent investigative body. Ngunit sila lamang yung makakaalam at ilalabas lang nila yung gusto nilang ilabas at ang kanilang gustong pagtakpan ay pagtatakpan nila. Ulitin ko, dahil wala na akong boses, kung hindi tayo lalaban, kailan pa? Paus na si Kuya oh. Mga kababayan, grabe. Talagang nilabas niya na yung buong lakas niya para masabi yung mga gustong sabihin. Talagang galit na galit ito sa mga corrupt na politiko, guys. Wala na po, sis. Maraming salamat. Okay, sino ba magsalita? Yung may boses. Kasi papahingahin mo na yung nawala ng boses. Doon tayo kay nanay. Forward natin. Iyakan ko ang loob ng itim. Plus, ating pera. Doon tayo kay nanay. Pa silang nakapaanak. Oh. Pero natin. Ayan, ito na. Ayan, si nanay. Ito na. Talagang ginulpi-digulat nito yung mga politiko, guys. Pakinggan nyo yung sasabihin. Napakahalo Manila City Hall.
Magsalita na po kayo habang may panahon pa tayo, Kuya Tenje. Hindi ka na. Talagang panya! Pati ka mag-arusa kami! Mga hayop ka! Ulitin natin. Hindi pa ba kayo galit sa administrasyon? Hindi pa ba kayo gising? Ayan na. Ito na, ito na. Ito na si nanay, oh. The floor Mukhang is yours. malayo pa ang nilakbay Ilabas mo nito, yung guys. sama ng loob. Ang gusto ko lang, Ako. balitan ulit ang Senate President Aroy. ng Bobo! Mga Bobo, lalo na si Lacson na kikisimpatiya sa mga Diba, guys? Grabe, galit na galit. Alam, mangiyak-ngiyak na si nanay, guys. Grabe, tingnan nyo yung ano niya, oh. Yung mukha niya, mangiyak-ngiyak na, sobrang galit talaga. Nagdurusa kami! Mga hayop kayo! Ikaw na! Bongbong Marcos Bagang! Isa kami sa mga nagbolon mo! Uy. Isa pa ako sa nagampanya! Pati ka mag-anak ko! Grabe, isa Manalo pa ka sa lang ng nangampanya hayop to si ka. nanay. Hayop talaga! Nabudol mo kami! Hayop na mag-resign ka na! Isa ka pa dito, Soto! Kandidato ka nga sa impyerno! Nako, sa impyerno pinakakandidato, guys. Si Tito Soto pa! May matino na nakaupo dyan! Bobo ka naman sa batas! Hindi ka abogado! Pilit kang umupo dyan! Ang kahirapan ng bansa dahil kayo mga maginawa isa ka ata! Sana ka, tikin! Kaya ganyan ka! Una pa lang, katatkat at sila sa kapangyarihan, nandamay ka pa! Imbis maganda ang imahe ng pamangkin mo, dinamay mo pa! Nako, pati si Vico Soto, no? Kaya Ayan, sabi ni nanay, imbis maganda daw ang imahe ni Vico Soto, dinamay pa daw ni Tito Soto. Ito sabi, ibig sabihin ni nanay. ikaw, Tito Soto, bumaba ka na dyan! Pabalikin mo! Paupuin mo yan, mga abogado, hindi ikaw! Ayan, Dahil mga wala abogado, kang alam sa batas! mga abogado daw dapat umupo, hindi daw si Tito Soto. Pa-English ka lang, magaling ka, pero sa batas bubo ka! Ayaw natin ka! Ayun. At ang sagot ng taong bayan, Ayun, di ba, mga kababayan? ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon Dito ay pala si Ka Eric, guys, oh. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. The people united will never be defeated. Ayan, mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Grabe, talagang unti-unti na lumalabas yung mga kababayan natin na talagang naglalabas ng kanilang mga saloobin, ng galit nila. Talagang pumuputok na talaga, mga kababayan. Talagang unting-unti na lang talaga, mga kababayan. At malalaman natin to sa September 21 dito sa Luneta kung ano yung mga mangyayari, kasi may mga napapakinggan ako, may mga nababasa ako na baka sa sobrang galit ng tao talagang sugurin daw itong Malacanang, mga kababayan, sa darating na September 21. Mga nagka-comment, mga magdadala daw sila ng mga bote na kung ano-ano, mga kababayan. So ano masasabi nyo dito? Magiging totoo kaya ito o keyboard warriors lang itong mga iba nating mga kababayan, o talagang lalabas na ito sa 21? So mag-comment kayo, guys, kung ano masasabi nyo dito, at mag-like and share na din kayo. So maraming salamat sa inyong lahat.